Itinayo ni Gregorio Santos ang kanyang buhay ng paisa-isa, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa edad na 38, siya na ang may-ari ng Santos Construction, isang katamtamang laki ng kumpanya na dalubhasa sa mga commercial renovation. Hindi ostentoso ang negosyo, pero matibay, 15 full-time na empleyado, mga kontrata na nakaschedule ng 6 na buwan ng maaga, at reputasyon sa pagdatapos ng mga proyekto ng mas maaga kaysa sa itinakda. Nakilala niya si Carmela Reyes 7 taon na ang nakaraan sa isang charity gala na sponsor ng kanyang kumpanya. 26 anyos siya noon at nagtatrabaho bilang event coordinator. Maganda sa natural na paraan na nakakabaliw sa mga lalaki. Hindi karaniwang natutulala si Gregorio, pero nakaramdam siya ng kalungkutan pagkatapos mamatay ng kanyang ina. At pinupunan ni Carmela ang mga puwang sa buhay niya na hindi niya alam na mayroon. Nagbakasal sila pagkatapos ng 1 taon. Dumating ang anak nilang si Sofia 2 taon pagkatapos, 5 taon na ngayon. Maitim na buhok ni Carmela at mga mata na kulay abo, gaya ng sa kanya, sa tingin ni Gregorio. Pero nitong mga nakaraan, parang hindi na matibay ang pundasyong itinayo niya. Naging malayo si Carmela, laging hawak ang cellphone, tumatanggap ng tawag sa ibang kwarto. Kapag tinatanong niya, sinisisi ni Carmela ang stress sa bagong posisyon niya bilang Director of Events sa Hotel Vista. Gusto niya maniwala si Gregorio. Ideya ni Carmela ang vasectomy. Gregorio, may Sofia na tayo. Perpekto siya. Bakit pa natin isasugal ang isa pang pagbubuntis sa edad ko? Sabi niya ng may rason, hinawakan ang braso niya. At sinabi mo pa na gusto mong mag-focus sa pagpapalaki ng negosyo. Pumayag siya, kahit may kakaibang hindi mapalagay sa loob niya. Pero itinabi niya iyon. Si Gregorio Santos ay tagapagresolba ng problema, hindi taga-alaala. Lubos na inirekomenda si Yar Vicente Ramos. Maikli pero profesional ang konsultasyon. Mga 40+ anyos si Ramos, confident gaya ng karaniwang mga surgeon. Buhok na kulay steel gray at mga kamay na gumagalaw ng may practice precision. Simple lang na procedure, MR Santos. Papasok at lalabas ka sa loob ng wala pang 1 oras. Sabi ni Ramos habang halos hindi siya tinitingnan at sinusuri ang consent forms. Sa umaga ng procedure, inihatid siya ni Carmela sa klinik. Mukhang kinakabahan siya. Paulit-ulit na check ang cellphone sa waiting area. Okay ka lang ba? Kami ang nag-alala sa'yo. Hinalikan niya sa noo, pero napatingin ang mga mata niya sa halway kung saan kakadisappear lang ni Yar Ramos. Dumating ang anesthesia at naramdaman ni Gregorio ang pamilyar na pag-slide ng consciousness. Inayos ng surgical nurse, isang babaeng may pagod na mga mata, ang mga monitor sa ibabaw niya. Bumilang kapaurong mula 1-0, MR Santos. 1-0, siyam, 8, at wala na, hanggang sa ibinalik siya ng mga boses. Lumulutang ang isip ni Gregorio sa kakaibang espasyo sa pagitan ng gising at tulog. Naririnig niya ang mga boses, pero hindi niya mabuksan ang mga mata. Hindi siya makagalaw. Pinananatili siyang nakasuspinde ng anesthesia. Nasa waiting area pa ba ang asawa niya? Tanong ng mababang at tense na boses ni Yar Ramos. Opo, Doc. Iyon ang nurse. Mukhang hindi sigurado. Mabuti. Pagkatapos nito, ibigay mo tong sobre na to. Huwag mong papakitaan siya. Alam na niya na darating to. Bumilis ang tibok ng puso ni Gregorio. Pero hindi umalarma ang mga monitor. Pinapanatili ng mga gamot ang katawan niyang tahimik, kahit sumisigaw ang isip niya. Pinilit niyang panatilihing stable ang paghinga. Nakapikit ang mga mata. Doc, hindi ako comfortable. Simula ng nurse. Binabayaran ka para tumulong, hindi para mag-opinyon. Ibigay mo yang sobre pag nasa recovery na siya. Mag-isa siya sa consultation room. Naiintindihan mo. May pause. Opo, Doc. Narinig ni Gregorio ang kaluskos ng papel. Saka mga yapak na lumalayo. Pinilit niyang manatiling walang galaw habang nagpapatuloy ang procedure. Tumakbo ang isip niya sa mga posibilidad. Bawat isa mas masama kaysa sa nauna. Ano ang laman ng sobre na yon? Bakit alam ni Carmela na darating to? Gaano katagal nila ito pinaplano? 30 minuto pagkatapos, dinala siya sa recovery. Pinikit-pikit niya ang mga mata. Nakamasid sa pilikmata habang kinakabahan na gumagalaw sa kwarto ang nurse. Torres ang nakasulat sa nameplete niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pinto habang bahagyang nakalitaw ang sobre sa bulsa ng uniform niya. Dumating si Carmela sa entrada. Pwede ko na ba siyang makita? Gagising pa lang po siya sa anesthesia. Sabi ng nurse na Torres. Gusto mo nang makipag-usap sa inyo ni Yar Ramos. Consultation room 2, sa dulo ng hallway. Perpekto, isip ni Gregorio. Akala nila unconscious pa siya.
Pag-aalis ni Carmela, mas binuksan ni Gregorio ang mga mata. Tubig, krook niya. Napatalon ang nurse na Torres. Mar Santos, mas maaga kayo nagising kaysa inaasahan. CR po. Matagumpay niyang naupo. Totoo namang nahihilo siya sa anesthesia. Pero matalas na ang isip niya gaya ng talim. Tulungan ko po kayo. Kaya ko. Mas matatag siyang tumayo kaysa dapat at nagdrag papunta sa maliit na CR na nakakabit sa recovery room. Pagkapasok, isinara niya ang pinto at mabilis na lumapit sa bintana na nakaharap sa hallway. Mula roon, direktang nakikita niya ang consultation room 2 sa kabilang bintana nito. Nakaupo si Carmela sa harap ni Yar Ramos. Inabot ng surgeon ang sobre. Paeho sa narinig niyang binanggit ni Gregorio. Nanginig ang kamay ni Carmela habang binubuksan. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha niya. Shock, saka parang satisfaction, tapos luha. Pero hindi luha ng lungkot. 6 na taon na silang kasal ni Gregorio sa babaeng yon. Kilala niya ang mga senyales. Luha iyon ng ginhawa. Inabot ni Yar Ramos ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Sobrang pamilyar, sobrang intimate ang gesture. Nag-usap sila. Hindi narinig ni Gregorio ang mga salita. Pero nabasa niya ang body language. Hindi ito doktor na umaaliw sa asawa ng pasyente. Iba yon. Tiningnan ni Carmela ang pinto. Itinago ang sobre sa bag niya at pinunasan ang mga mata. Tumayo siya at gayon din si Ramos. Sandali, nagdagal ang mga kamay nilang. Magkahawak. Lumayo si Gregorio sa bintana at totoong nagsuka sa inidoro. Anesthesia, pagtataksil, lumalaking galit sa dibdib niya. Lahat naghalo sa pisikal na pagkasuka. Paglabas niya, maputla at nanginginig, mukhang nag-alala ang nurse na Torres. Mar Santos, dapat po umupo kayo. Nasaan ang asawa ko? Kakauwi lang po. Sabi may emergency sa trabaho. Pero babalik po siya pagkatapos ng 2 oras kapag ready na kayong umuwi. Siyempre, dahan-dahang tumango si Gregorio, habang nagpaplano na ang isip niya ng susunod na hakbang. Pwede akong magpahinga dito. Isara mo ang pinto. Opo, check ko kayo pagkatapos ng 30 minuto. Pagkaalis niya, kinuha ni Gregorio ang cellphone niya. Mabilis na nawala ang anesthesia. Baka mas mabilis niya itong na-metabolize kaysa inaasahan. O baka puro adrenaline ang nagsunog nito. Binuksan niya ang Secure Notes app at sinimulang itype lahat ng nakita at narinig niya. Tapos tumawag siya. Investigations. Ruiz. May ronrong boses na sumagot. Waldo, si Gregorio to. May kailangan akong gawin mo para sa akin. Sobrang discreet. Si Waldo Ruiz ay kaibigan ni Gregorio mula high school. Pagkatapos ng 20 taon bilang investigator sa militar, nagbukas si Waldo ng private investigation firm sa kanilang lungsod. Matigas, loyal, at lubos na mapagkakatiwalaan. Sabihin mo, kailangan ko ng deep background check kay Yar Vicente Ramos. Lahat ng pinagtrabahuhan, reklamo, personal life, financial records kung makukuha mo, at surveillance kay Mrs. kong si Carmela, simula ngayon. Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, Gregorio, anong nangyari? Ipapaliwanag ko mamaya. Kaya mo ba? Gawin na natin. May preliminary info ako bukas ng umaga. Binaba ni Gregorio habang kumatok ang nurse na Torres. Mar Santos, kumusta na po kayo? Okay na, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng may mahinang ngiti. Sorry po doon. Laging malakas ang epekto sa akin ng anesthesia. Mukhang naginhawa siya. Normal lang po yan. Magpahinga na kayo. Babalik po ang asawa niyo soon. Pero hindi nagpahinga si Gregorio. Humiga siya sa recovery bed habang nakatitig sa kisam. Pinag-isip ang mga piraso ng puzzle na hindi niya alam na mayroon hanggang 2 oras na ang nakalipas. Anuman ang laman ng sobre na yon, sapat itong mahalaga para ipagsapalaran ni Ramos ang medical license niya. Sapat para iwan ni Carmela siya pagkatapos ng procedure. Sapat para magkita sila ng lihim at maghawakan ng kamay gaya ng magkasintahan. At si Gregorio Santos ay malalaman kung ano talaga yon. 2 araw pagkatapos, nakaupo si Gregorio sa opisina ni Waldo sa ibabaw ng isang pawn shop sa 7th Street. Punong-puno ng filing cabinets, lumang tasa ng kape, at dingding na natakpan ng mapa at larawan ang lugar. Si Waldo mismo ay parang galing sa detective novel, 188 sentimetro. Malapad ang dibdib, gray na balbas, at mga mata na laging suspetyoso. Hindi mo magugustuhan to, sabi ni Waldo habang inilalabas ang makapal na folder sa ibabaw ng desk. Binuksan yon ni Gregorio. Ang unang pahina ay ang professional history ni Yar Vicente Ramos. Med school sa prestihiyosong universidad. Residency sa General Hospital. Board certified sa urology. Clean record.
Hanggang sa may mga notice si Waldo na nag-highlight ng kakaiba. 3 taon na ang nakaraan. Nagtatrabaho si Ramos sa Santa Lucia Hospital sa Maynila. Bigla siyang umalis, walang opisyal na dahilan. Pero may tawag si Waldo sa kaibigan sa hospital admin. Ang chismis ay nagkaroon siya ng affair sa asawa ng isang pasyente. Binigyan siya ng board ng choice. Mag-resign ng tahimik o harapin ang ethics investigation. Pinili niya ang mag-resign, lumipat dito, sumali sa Rio Verde Medical Center, at nanatiling low profile. Inilabas ni Waldo ang susunod na dokumento. Pero dito na nagiging interesting. May kondo siya sa Torre Verde, mamahaling lugar, higit pa sa sweldo ng ordinaryong surgeon sa medium-sized center. Nagdig ako sa finances niya. Paano? Huwag mo nang tanungin kung ayaw mong malaman, Gregorio. Ngumiti si Waldo. Ang point ay regular na cash deposits ang natatanggap ni Ramos. 50,000 dito, 80,000 doon. Palaging nasa baba lang ng reportable threshold. 2 taon na yon. Naramdaman ni Gregorio ang buhol sa tiyan niya. 2 taon, nung nagsimula si Carmela sa bagong trabaho sa Hotel Vistamar. Exactly. At guess kung saan nakaharap ang kondo niya. Huwag mo nang sabihin, diretsong view sa hotel. Vistamar. Matamlay na tumango si Waldo. May team akong nagsusurveillance kay misis mo nitong huling 48 oras. Pumunta siya sa kondo na yon 3 beses. Isa noong araw ng surgery mo, isa kahapon-hapon, at isa ngayong umaga pagkatapos niyang ihatid si Sofia sa school. May mga larawan sa folder. Si Carmela na pumapasok sa lobby ng Torre Verde. Sumasakay ng elevator. May timestamps ang mga stay. 70 minuto hanggang 3 oras bawat isa. Napisingot ang mga kamay ni Gregorio sa ibabaw ng folder. May affair sila. Mukhang nga. Pero may higit pa. Inilabas ni Waldo ang susunod na set ng dokumento. Chinek ko rin ang background ni Carmela. Alam mo ba na lumaki siya sa Maynila? Biglang napatingin si Gregorio. Sabi niya taga Davao siya. Nagsinungaling. Ipinanganak at lumaki sa Maynila. Nag-aral sa local university. Nagtrabaho bilang event coordinator sa isang luxury hotel, kung saan nakatira si Ramos noong panahon niya sa Santa Lucia Hospital. Parang suntok sa tiyan ang mga implikasyon kay Gregorio. Kilala na nila ang isa't isa bago pa niya ako nakilala. Iyon ang theory ko. May investigator akong chinecheck ang old social media archives at newspaper society pages. Kung may nakita silang magkasama sa events, makikita natin. Tumayo si Gregorio at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang kalye sa baba. May babaeng nagtutulak ng stroller. May lalaking nagpapahangin ng aso. Ordinaryong tao na namumuhay ng ordinaryo. Walang alam na ang buhay ni Gregorio Santos ay nabubunyag na isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ano ang laman ng sobre? Tanong ni Waldo ng mahina. Hindi ko pa alam, pero malalaman ko. Humarap si Gregorio sa kaibigan niya. Ituloy ang surveillance. I-document ang lahat. Saan siya pupunta? Kanino siya kausap? Gaano katagal siya nandoon? Kailangan kong malaman kung may iba pang kasabwat. Gregorio, kung may balak kang gawin, iniisip ko ang proteksyon ko at ng anak ko. Lumamig ang boses ni Gregorio. May gumamit sa akin ng matagal. Waldo. Malalaman ko kung bakit. Pinagmasdan siya ni Waldo ng matagal. Ang Gregorio Santos na kilala ko, nung high school ay papasok na suntukan. Mas naging matalino ka na. Naging matiyaga ako. May pagkakaiba. Sa susunod na linggo, perpekto niyang ginampanan ni Gregorio ang papel ng recovering husband. Tama lang ang pagdaing niya kapag tumatayo mula sa upuan. Pinababayaan niyang alagaan siya ni Carmela ng e-packs at pain meds. Ngumingiti siya kay Sofia at tinutulungan sa kindergarten homework niya, habang laging tumatanggap ng work calls si Carmela sa kwarto niya. Pero sa bawas sandali, nagmamasid siya, nagkakatalogo, nagpaplano. Napansin niyang nagsimula ng i-lock ni Carmela ang cellphone niya. Hindi niya ginagawa noon. Binago ang password ng laptop niya. Binubura agad ang text messages pagkatapos basahin. Amateur mistakes, isip ni Gregorio. Akala niya masyado akong trusting para mapansin. Sa ika-6 na araw, ginawa niya ang move niya. Iniwan ni Carmela ang bag niya sa kitchen counter habang naliligo. May mga 7 minuto si Gregorio. Naprepare na niya. May maliit na kamera siyang in-order mula sa security supplier ni Waldo. Sa loob ng bag ni Carmela, natagpuan niya ang spare phone niya. Siyempre meron siya. Binuksan niya agad, walang password, sobrang arrogant, at sinimulang kunan ng litrato lahat. Text messages kay Vicente. Coded meeting schedules na hindi naman ganun ka-coded. Tapos natagpuan niya ang mga larawan, medical documents, lab results. Ang header ay Rio Verde Medical Center,
Paternity Analysis. Huminto ang tibok ng puso ni Gregorio. Ipinapakita ng results ang DNA comparison sa pagitan ng Sample A, Gregorio Santos, at Sample B, minor female Sofia Santos. Probability of paternity, 0%. Nanginginig ang kamay niya habang kinukunan iyon ng litrato. Nahihirapan ang isip niya na iproseso. Hindi anak niya si Sofia. 5 taon ng bedtime stories, gasgas na tuhod, first day of school, lahat itinayo sa kasinungalingan. Pero kahit sa gitna ng shock at galit, may napansin ang isip ni Gregorio na kakaiba sa dokumento. Hindi tugma ang dates. Ang collection date ng sample niya ay 3 linggo na ang nakaraan, bago pa ang vasectomy. Kailan nila kinuha ang DNA niya? Narinig niyang huminto ang shower. Mabilis niyang ibinalik lahat sa bag ni Carmela. Eksakto sa pwesto. Pinatay ang spare phone at lumipat sa lababo para maghugas ng plato. Pinipilit na manatiling steady ang mga kamay niya. Lumabas si Carmela pagkatapos ng 15 minuto. Basa ang buhok. Suot ang paborito niyang silk robe. Ngumiti siya. Iyong ngiti na noon ay nagpaparamdam sa kanya na pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Mas okay ka na ba ngayon? Tanong niya habang hinalikan siya sa pisngi. Mas maayos na, sagot ni Gregorio habang ibinabalik ang ngiti. Actually, isip ko mag-special tayo this weekend. Tayong 3. Baka doon sa bagong Italian restaurant na binabanggit ni Sofia. Halos hindi napansin ang pag-alangan ng ngiti ni Carmela. This weekend may work event ako. Yung Mayor's Charity Gala. Alam mo naman kung gaano kahalaga yon. Siyempre, next time na lang siguro. Tiyak. Pinisil niya ang braso niya at dumaan para kunin ang bag. Nakita niyang chinek ni Carmela kung nasa lugar ba lahat. Satisfied, umakyat siya sa hagdan. Kinuha ni Gregorio ang cellphone niya at nag-text kay Waldo. Natagpuan ko ang laman ng sobre. Kailangan natin magkita tonight. Agad ang reply. May balita rin ako. 8 PM, opisina ko. Madilim ang opisina ni Waldo maliban sa desk lamp. Pagdating ni Gregorio ng 8 PM, nakakalat ang mga dokumento sa lahat ng surface. Parang web ng connections na nakakapagpaikot ng ulo ni Gregorio. Bago mo sabihin kung ano ang natagpuan mo, tingnan mo muna to. Sabi ni Waldo habang itinuturo ang enlarged photo sa wall. Kuha yon sa charity event 7 taon na ang nakaraan sa Maynila. Sa background, halos hindi halata. Mas bata pang Carmela Reyes kasama si Yar Vicente Ramos. Fundraiser yon para sa Santa Lucia Hospital. Kilala na nila ang isa't isa, sabi ni Gregorio ng malamig, sa Maynila. Bago pa lahat to, Gregorio, engaged sila. Natigilan ang kwarto. Ano? Inilabas ni Waldo ang newspaper clipping mula sa society pages ng isang Maynila Daily na may petsang 8 anyos. Ang headline, Socialite ng Maynila na si Carmela Reyes, inanunsyo ang engagement kay Yar Vicente Ramos. May laawan. Mas bata at mas radiant si Carmela na ipinapakita ang engagement ring. Si Ramos sa tabi niya, mukhang possessive at proud. Ano ang nangyari? Tanong ni Gregorio ng nakakabigong boses. Sa mga nalikom ko sa old posts at friends of friends, nabali ang engagement 6 na buwan pagkatapos ng announcement. Kasal na pala siya noon sa isang Julia Ramos. May affair lang kay Carmela. Nangako siyang iwan ang asawa, pero hindi niya ginawa. Nalaman niyon ni Carmela nang magpakita si Julia sa apartment niya. Inilabas ni Waldo ang iba pang dokumento. Humiling ng divorce si Julia pagkatapos. Naging messy. Iniwan siyang broke, bahay, kalahati ng pensyon, malaking alimony. Kaya kondo lang ang kaya niya ngayon, hindi mansyon. Sinira ng divorce ang finances niya at nawala sa Maynila Society si Carmela. Ginawa niyang private ang social media, tumigil sa events. 6 na buwan pagkatapos, lumitaw siya sa Davao, nagtrabaho sa ibang hotel. Iyon ang version ng story na ibinenta niya sa iyo. Nalugmok si Gregorio sa upuan. Tapos lumipat siya dito sa lungsod ko. Nakita niya ako. Gregorio, hindi ko akalain na aksidente yon. Tingnan mo to. Ikinakalat ni Waldo ang iba pang dokumento, property records, business feelings. Kailan mo unang nakilala si Carmela? 7 taon na ang nakaraan, sa Children's Hospital Charity Gala na sponsor ng kumpanya ko. Exactly. Ngayon tingnan mo kung sino ang nagplan ng event na yon. Inilabas ni Waldo ang invoice. Ang listed event coordinator ay Carmela Reyes, contracted through the planning service ng Hotel Vistamar. Kakapagsimula pa lang niya sa Vistamar. Sabi ni Gregorio ng dahan-dahan. Sabi niya first major event niya sa bagong lungsod. Kinakabahan siya na mag-impress. Ngayon tingnan mo kung kailan lumipat dito si Ramos at sumali sa Rio Verde Medical Center. Chinek ni Gregorio ang dates,
7 anyos at 2 buwan na ang nakaraan, bago pa dumating si Carmela. Pinlano nila, bulong ni Gregorio. Mula pa noon, sabay silang lumipat. Kumuha siya ng trabaho na maglalagay sa kanya sa kontak ng mayayamang lalaki. At ako ang tinarget niya specifically. Lumabas ang Santos Construction sa business section 2 buwan bago yon gala, sabi ni Waldo. Article tungkol sa pagkapanalo ng kumpanya mo sa contract para i-renovate ang old courthouse. Binanggit na single ka, 31 anyos, at kaka-inherit mo lang ng business pagkamatay ng tatay mo. Vulnerable ka at mayaman. Perfect mark. Nag-click ang mga piraso ng may kahindik-hindik na kalinawan. Ang whirlwind romance, ang pagmamadali ni Carmela na magpakasal, ang pagbubuntis na napakabilis. Sofia, sabi bigla ni Gregorio, ang paternity test. Waldo, kailan siya ipinanganak? Chinek ni Waldo ang files niya. Hulyo 15, 6 na taon na ang nakaraan. Nagpakasal tayo noong Nobyembre, 7 taon na ang nakaraan. Ginawa ni Gregorio ang math. Ibig sabihin buntis siya noong Oktubre. 1 buwan lang pagkatapos natin magkakilala. O buntis na siya nang makilala niya ako. Malamig at kalkuladong galit ang dumaloy kay Gregorio. Ipakita mo pa ang iba mong natagpuan. Inilatag iyon ni Waldo Peace BYPs. Financial records na nagpapakita na sistematikong inililipat ni Carmela ang pera mula sa joint account nila. Maliit na halaga, hindi sapat para ma-alert si Gregorio. Pero sa 5 taon ay halos 2 milyon na. Records ng kondo sa Torre Verde sa pangalan ni Ramos. Pero listed si Carmela bilang authorized guest na may sariling access card mula 3 taon na ang nakaraan. Double life, sabi ni Gregorio. Ginagampanan ang asawa't ina sa bahay ko habang pinananatili ang relasyon kay Ramos. Pero bakit ganito lahat? Bakit hindi na lang mag-divorce? Dito na talaga nagiging interesting. Inilabas ni Waldo ang final documents. Na-update mo ang life insurance mo 2 taon na ang nakaraan pagkapanganak ni Sofia para siguradong protected siya. Naalala iyon ni Gregorio, 20 milyon. Si Carmela ang sole beneficiary kung may mangyari sa kanya. Si Sofia magmamana sa 25. Pero hanggang noon kontrolado ni Carmela lahat. Naghihintay sila na mamatay ako. Sabi ni Gregorio ng dahan-dahan. Pero malusog ako. Pwedeng mabuhay pa ako ng 40 taon. Maliban kung may mangyari. Accident siguro. Dangerous ang construction sites. Malamig ang boses ni Waldo. Hindi ko sinasabing active nilang pinaplano na patayin ka. Pero sa insurance na yon at sa positioning nila, naghahanda sila ng exit strategy. Tumayo si Gregorio at naglakad sa maliit na opisina. Ang vasectomy. Si Carmela ang nag-insist. Bakit? Baka para siguradong walang ibang anak. Walang karagdagang claim sa mana. Pero naiisip ni Gregorio ang paternity test, ang dates na hindi tugma. Waldo, kailangan mo gawin to. Pwede mo bang ma-access ang medical records? Depende kung alin at gaano legal ang gusto mo. Hindi masyadong legal. Kailangan kong malaman kung nagamot na ba ako ni Ramos bago ang vasectomy. Kailangan kong malaman kung anong procedures ko sa Rio Verde. Tinandaan iyon ni Waldo. Tingnan ko. Maaring ilang araw. Kailangan ko rin hanapin si Julia Ramos, ang ex-wife. Gusto ko siyang makausap. Bakit? Kung may nakakaalam kung paano gumana si Vicente Ramos, yon ang babaeng tinraidor niya. At sigurado akong matutuwa siyang tumulong ibagsak siya. Ngumiti si Waldo ng may ngipin. Ngayon nag-iisip ka na bilang predator, hindi prey. Hanapin mo siya. Kinuha ni Gregorio ang mga larawan at dokumentong inihanda ni Waldo. Ituloy ang surveillance. Kailangan kong malaman bawat galaw nila. Opo. Kahit anong mangyari next, kailangan mukhang natural. Legal kung pwede. Pero hindi nila dapat malaman na alam ko hanggat hindi pa ako ready. May plano ka ba? Pinaplano ko lahat. 3 araw pagkatapos, nakaupo si Gregorio sa isang coffee shop sa kalapit na lungsod sa harap ni Julia Ramos. 49 anyos siya. Attractive sa pagod na paraan. Latinong blonde ang buhok at mga mata na nakakita na ng sobrang disappointment. Salamat sa pagkita sa akin, Emares Ramos. Morales na ngayon. Ibalik ko ang maiden name ko. Humigop siya ng latte habang pinagmamasdan siya. Sabi ng investigator friend mo, may tanong ka tungkol kay Vicente. I assume may ginawa siyang kasuklam-suklam. Pwede mong sabihin yon. Inilabas ni Gregorio ang larawan sa mesa. Si Carmela at Vicente na magkasamang pumapasok sa Torre Verde. Timestamp mula last week. Tumigas ang ekspresyon ni Julia. Carmela Reyes. Dapat ko nang nalaman na babalik siya eventually. Parang Bad Penny. Kilala mo siya. Kilala siya ang sumira ng marriage ko. Mapait ang tawa ni Julia. Kahit siguro si Vicente ang gumawa ng karamihan.
Si Carmela lang ang catalyst. Bata, maganda, ambisyosa. Nasa tuktok ng career niya si Vicente noon. Department head sa Santa Lucia. Malaki ang kita. Nakita niya itong meal ticket. Ano ang nangyari? Humiga si Julia sa upuan. Nagkakilala sila sa hospital fundraiser. Agad na nahook si Vicente. O libog lang siguro. Nagsimula ang affair. Sinabi niyang iwan niya ako. Magdi-divorce tayo at pakakasalan ka niya. Binilhan niya ng singsing. Ginawa pang public bago pa niya sabihin sa akin na gusto niyang makipaghiwalay. Tapos nalaman ko mula sa reporter na tumawag para i-congratulate ako sa engagement ng asawa ko sa iba. Maiimagine mo. Matulis na parang salamin ang ngiti ni Julia. Pumunta ako sa apartment ni Carmela. Sinabi ko sa kanya eksakto kung anong klaseng lalaki si Vicente. Ipinakita ko ang joint bank statements namin. Ang mortgage ng bahay namin na hindi niya binanggit. Ang college fund ng anak namin na ginastos niya sa gifts sa mistress niya. Humilig si Gregorio pasulong. Ano ang ginawa niya? Agad niyang binasura ang engagement. Nagalit si Vicente. Public kasi niya in-announce at nang mabigo. Nasira ang reputasyon niya sa hospital. Nagsimulang magtanong ang admin tungkol sa conduct niya. Kailangan niyang mag-resign bago formal investigation. At ako ang nag-divorce sa kanya. Hindi lang divorce, iniwan ko siyang walang-wala. Bahay, pensyon, malaking alimony. Gusto kong magdusa siya gaya ng pinagdusa niya sa akin. Tiningnan ni Julia si Gregorio sa mga mata. Pero ito ang kailangan mong intindihin tungkol kay Vicente Ramos. Hindi siya nakakapagpatawad. Sa isip niya, ako at si Carmela ang nag-conspire para sirain siya. Kami ang sinisi niya sa pagkawala ng posisyon, reputasyon, pera niya. Kaya maghihiganti siya kay Carmela, maliban kung nagpausi si Julia habang nag-iisip, maliban kung nagkabalikan sila, maliban kung napagdesisyonan nila na ang tunay nilang kaaway ay ang mga humiwalay sa kanila. Emar Santos, bakit ka talaga nandito? Ikinuwento lahat ni Gregorio kay Julia. Ang narinig na usapan sa surgery, ang lihim na sobre, ang paternity test na nagpapakita na hindi niya anak si Sofia. 7 taon ng kasinungalingan sa ibabaw ng kasinungalingan. Pagkatapos, matagal na tahimik si Julia. Longgemi ang laro nila, sabi niya sa wakas. Matiyaga si Vicente kapag gusto niya. At kung tinulungan siya ni Carmela na maglano nito, inilabas niya ang cellphone niya. Pwede ko bang makita yang paternity test? Ipinakita ni Gregorio ang picture na kinuha niya. Pinagmasdan niyon ni Julia ng maingat. Tapos nagsimulang tumawa, matigas at matalinong tawa. Ano, fake o manipulated? Tingnan mo ang header format. Pansinin mo kung paano bahagyang iba ang font sa main text at sa signature line sa baba. Hindi ganyan ang format ng Rio Verde Medical Center sa genetic reports nila. Alam ko kasi nagda-test ang anak namin doon para sa medical condition last year. Bumilis ang pulse ni Gregorio. Sinasabi mo na baka anak ko pa rin talaga si Sofia. Sinasabi ko na kaya ni Vicente na mag-forge ng medical documents. Ginawa na niya noon. Parte yon kung bakit siya umalis sa Maynila. May pasyente na nagreklamo na binago niya ang biopsy report para magpakita ng cancer na wala. Para lang itulak ang expensive treatment protocol. Na-settle out of court. Gumalaw ulit ang mundo. Kung fake ang test, bakit nila gagawin yon? Naging kalkulating ang ekspresyon ni Julia. Isip-isip. Ano ang psychological effect ng dokumentong yon? Pinapatanong nito sa iyo lahat tungkol sa marriage mo, anak mo, buhay mo. Sinisira nito ang trust mo. At ang mga lalaking nasira ay nagkakamali. Gusto nilang i-destabilize ka. Gusto ka nilang mamatay, Emar Santos, o kahit legal na vulnerable. Lalaki na nalaman na hindi biological ang anak niya. Tinraidor ng asawa ng matagal. Pwedeng mag-confront ng marahas yon. Magkaroon ng aksident sa trabaho dahil distracted sa emotional turmoil. Naramdaman ni Gregorio ang yelo sa ugat niya. Gumagawa sila ng circumstances kung saan natural o understandable ang pagkamatay ko. At kapag wala ka na, mana ni Carmela lahat. Sila ni Vicente sa wakas magkakaroon ng happy ending. Pinondohan ng life insurance mo. Humilig si Julia sa mesa. Pero may bagay na hindi mo alam tungkol sa ex-husband ko. Obsessive ang record-keeping ni Vicente. Detalyado. Nang mag-divorce kami, na-cite ng lawyer ko ang home office niya. Natagpuan namin ang diaries na decades old. Bawat affair, bawat scam, bawat taong naramdaman niyang inagrabyado siya. Ganyan siya mag-isip, maglano. May kopya ka. Pinanatili ng lawyer ko lahat. Pwede ko ipadala sa'yo. Mapaghiganti ang ngiti ni Julia. Sinira ni Vicente Ramos ang pamilya ko. Kung balak mong ibagsak siya, Emar Santos, gusto kong tumulong. Nagpalitan sila ng kontak.
Nangakong ipadala ni Julia ang divorce records at diary copies sa loob ng 2 araw. Nangako namang i-update siya ni Gregorio sa plano niya. Paghiwalay, hinawakan ni Julia ang braso niya. Isa pa lang. Binanggit ni Vicente na may nakababatang sister si Carmela. Mas practical. Hindi ko siya nakilala, pero sabi niya pinayuhan ng sister si Carmela laban sa kanya. Sinubukang pigilan sa affair. Apelido Reyes. Naalala mo ba ang pangalan ng sister? Melody. Melody Reyes. Tinandaan yon ni Gregorio bilang isa pang thread na hihilahin. Pauwi, tinawagan niya si Waldo. Hanapin mo si Melody Reyes, sister ni Carmela, at alamin kung may koneksyon siya sa nangyayari. On it. At nakapasok ako sa medical records system ni Ramos. Gregorio, kailangan mong makita to. Ano ang natagpuan mo? Pasyente ka niya ng mas matagal kaysa akala mo. Punta ka sa opisina ngayon. Punong-puno na ng crime board si Waldo nang dumating si Gregorio. Mga pulang linya na nagkukonekta ng larawan, dokumento, at timeline markers. Sa gitna, isang medical chart. Gregorio Santos, pasyente ng Rio Verde Medical Center. Sabi ni Waldo habang tinuturo ang chart. May appointments ka roon na hindi mo naalala. 3 taon na ang nakaraan. Pumunta ka para sa routine physical, para sa insurance policy renewal. Naalala mo? Naalala iyon ni Gregorio. Lumalaki ang company at kailangan ng updated coverage. Standard blood work, EKG, usual, diba? Maliban na ang blood mo ay na-process sa hospital lab, at ang doktor na nag-sign ay si Vicente Ramos. Hindi siya ang primary ko, pero nagkaroon siya ng access sa samples ko. Hinintay niya ang DNA mo. Higit pa roon. Sinscreen niya ang health mo. Tingnan mo to. Inilabas ni Waldo ang series ng medical reports. 2 taon na ang nakaraan. May tinawag mong stomach flu. Pumunta ka sa Rio Verde ER. Hindi si Ramos ang attending, pero pumasok siya sa consultation rotation para sa case mo. Nag-order siya ng additional tests na hindi sinabi sa'yo. Tiningnan ni Gregorio ang reports. Complete metabolic panel, hormone levels, genetic markers para sa hereditary diseases. Chine-check niya kung may condition ka na natural na papatay sa'yo. Sabi ni Gregorio ng dahan-dahan. At nang wala siyang makitang convenient fatal, kailangan nilang maging creative. Inilabas ni Waldo ang final document, ang vasectomy. Tingnan mo ang operative report. May noted complications, bleeding na nangailangan ng additional surgical intervention. Pero wala kang complications, di ba? Wala. Perfect ang recovery ko. Kaunti lang ang sakit pagkatapos ng unang araw. Kasi wala talagang complications. Pero ngayon may record na nagsasabi na meron, at kasama sa record na yon ang waiver na pinirmahan mo. Kung may maging mali sa urological health mo sa future, infection, damage, kahit cancer sa area na yon, may attribute sa surgical complications ng procedure na kinonsent mo. Parang martilyo ang implikasyon kay Gregorio. Gumagawa sila ng dokumentasyon para sa dahilan ng pagkamatay ko. Gumagawa ng paper trail na magpapamukhang natural o medical malpractice. Nakasalanan ni Ramos na mag-iwan kay Carmela na innocent. Siya ang grieving widow na nawalan ng asawa sa botched surgery. Magsasampa ng kaso sa hospital. Makakakuha ng settlement bukod pa sa life insurance. Maghintay sila ng respectable time. Tapos magkikita ulit bilang shared trauma. Naglakad si Gregorio sa maliit na opisina habang pinoproseso ang senaryos. Matagal nilang pinlano to. Ang kasal, si Sofia, ang paglipat dito. Lahat para maposisyon sa endgame na to. May isa pa. Inilabas ni Waldo ang financial record. Naalala mo ba yung deposits kay Ramos? Na-trace ko. Galing sa offshore account ng Shell Corporation. At ang registered officers ng corporation na yon ay 2. Vicente Ramos at Melody Lopez. Sabi ni Julia na Melody Reyes ang sister ni Carmela. Nagpakasal si Melody Reyes kay Luis Lopez, 6 na taon na ang nakaan. Nakatira sila 2 oras mula dito. Forensic accountant siya. Malamig ang ekspresyon ni Waldo. Gregorio, tinutulungan sila ng sister ni Carmela. Siya ang nag-set up ng financial infrastructure. Paggalaw ng pera sa accounts. Paglikha ng trails na magfa-frame sa iyo for tax evasion o fraud. Hindi lang ito affair at fake test, isang organized, professional con. Naramdaman ni Gregorio ang huling piraso na nag-click. 3 sila, Ramos, Carmela, at Melody. Lungkon sa akin. At ako ang mark na supposed na mamatay o makulong o mawalan ng lahat. Kahit anong outcome kung saan makukuha nila ang pera ko, ay okay sa kanila. Matagal na tahimik si Gregorio, habang tinitingnan ang board. Tapos ngumiti siya, malamig at predatory. Kung ganoon, bigyan natin sila ng gusto nila.
Itaas ni Waldo ang kilay. Explain. Akala nila tanga ako, mapagkakatiwalaan, mabuting tao na nagtayo ng successful business sa sipag at honest deals. Akala nila magre-react ako emotionally. Magkakamali ako, maglalaro sa plano nila. Humarap si Gregorio sa kaibigan niya. Kaya gagawin ko exactly yon. Sa surface, pababayaan kong akalain nila na gumagana ang plano nila. Higit pa roon. Tutulungan ko silang i-activate ang trap nila. At kapag ginawa nila, magiging handa tayo sa atin. Kinuha ni Gregorio ang cellphone niya at binuksan ang notes app. Ito ang gagawin natin. Una, hanapin mo ang best forensic document examiner sa estado. Gusto kong ma-certify yang paternity test bilang fraudulent. Don. Pangalawa, evidence ng Shell Corporation at money laundering. Pwede mo bang kunin ang documentation na tatayo sa court? Pwede, pero magastos. Kailangan natin ng specialist para matrace ng maayos ang funds. Gawin mo. Hindi issue ang pera. Pangatlo, kailangan ko ng leverage kay Melody Lopez. Kung siya ang accountant na nagpapatakbo ng financial schemes nila, siya ang wekling. Alamin lahat, kasal niya, buhay niya, ano ang mahalaga sa kanya. Tinandaan iyon ni Waldo. At si Carmela at Ramos, pabayaan mo munang magpatuloy sa paglalaro sa'yo. Kailangan nilang maging confident. Akalain na wala akong kaalam-alam. Ibig sabihin uwi ako tonight, hahalikan ng asawa ko, magbabasa ng story kay Sofia, at magpapanggap na normal lahat. Tumigas ang panga ni Gregorio. At ay document ko lahat, bawat kasinungalingan, bawat pagliban, bawat sandali ng pagtataksil na to. Kasi kapag pumunta to sa court, at pupunta to, gusto ko overwhelming ang evidence. Ano ang endgame, Gregorio? Gusto mo ba maesto sila? Kasuhan. Ano? Tiningnan ni Gregorio ang kaibigan niya. Tumigas ang ekspresyon niya sa bagay na hindi pa nakita ni Waldo. Cold calculation na may halong justified fury. Gusto kong tuluyang masira sila. Gusto kong mawalan ng medical license si Ramos, kalayaan, lahat. Gusto kong mawalan si Carmela ng karapatan kay Sofia, sa pera ko, at kalayaan niya rin kung pwede. Gusto kong matapos ang career ni Melody bilang forensic accountant. Gusto kong kahit sinong tumulong sa kanila ay magdusa ng consequences. Ambisyoso. Sinubukan nilang gawin akong victim. Nagkamali sila. Kinuha ni Gregorio ang jacket niya. Uwi ako. Magpatuloy kang magdig. Hanapin mo lahat, Waldo. Opo. Salamat sa paniniwala sa akin, sa pagtulong. Pinisil ni Waldo ang balikat niya. Ganyan ang ginagawa ng mga kaibigan. Ngayon umuwi ka at gampanan mo ang role mo. Maging ang clueless husband at hayaan mong maghukay sila ng sarili nilang libingan. 2 linggo pagkatapos, lahat na inilagay ni Gregorio sa lugar. Na-certify ng forensic document examiner na fraudulent ang paternity test, manipulated ang DNA data, forged ang hospital headers. Isang tunay na paternity test na lihim na ginawa sa connections ni Waldo ay nag-confirm sa alam ni Gregorio sa puso niya. Anak niya talaga si Sofia, tunay na anak niya. Na-trace ng financial crime specialist ang money trail ng Shell Corporation. 3 taon nang nag-set up si Melody Lopez ng infrastructure. Naglilipat ng pera. Gumagawa ng trails na magfa-frame kay Gregorio for evasion of fraud. Elegant ang plano. Kapag namatay o nakulong si Gregorio, magpapanggap si Carmela na walang alam. Kukunin ang assets at mawawala kasama ang sister at si Ramos. Pero oras na para baligtarin ang script. Tinawagan ni Gregorio si Carmela noon umaga mula sa opisina niya. Hoy, kailangan kong mag-overtime tonight. May malaking client meeting tungkol sa hospital renovation project. Huwag mo akong hintayin. Sobrang eager ang response niya. Walang problem. Mag-girls night kami ni Sofia. Pero ipinakita ng surveillance ni Waldo ang totoo. Sa loob ng 1 oras pagkatapos ng tawag, nag-text si Carmela kay Vicente. Iniwan niya si Sofia sa bahay ng kaibigan para sa impromptu sleepover at nag-drive papunta sa Torre Verde. Perfect. Nakaupo si Gregorio sa van ni Waldo. Nakaparada sa harap ng torre. Nanonood ng live feed mula sa kameras na in-install ni Waldo sa kondo ni Ramos 2 araw na ang nakaraan. Kinailangan ng bribe sa maintenance worker at counting lockpicking, pero sulit. Sa screen, naglalakad si Carmela sa living room ni Ramos. Hindi ko maintindihan bakit hindi pa tayo makaka-move on. 7 taon na, Vicente, 7 taon na ako naglalaro ng housewife sa lalaking hindi ko mahal. Pasyensya, mahal. Inabot ni Ramos ang baso ng wine. Malapit na tayo. Nasa lugar na ang medical records. Kailangan lang natin ng tamang timing. Anong klaseng timing? Accident. Plausible. Dangerous ang construction sites. Fall, defective equipment.
Kahit ano na may attributes sa surgical complications na i-document ko. Ngumiti si Ramos. Ang sarili niyang company insurance magbabayad bukod pa sa life insurance. Perfect. Malalim na uminom si Carmela. Sigurado ka bang gagana to? Hindi tanga si Gregorio. Sapat na tanga si Gregorio. Pinagkakatiwalaan ka niya. Pinagkakatiwalaan ang mga doktor, ang system. Malapit na nating matapos. Pagkatapos ng matagal na taon, makukuha natin ang deserve natin. Bahay, pera, lahat. Ay bebenta natin ang Santos Construction sa competitor. Kukunin ang cash at magsisimula ulit sa mainit na lugar. At si Sofia. Napapikit ang mga kamay ni Gregorio habang naghihintay ng sagot. Ano sa kanya? Malamig ang boses ni Ramos. Hindi ko anak yon. Ipadala sa boarding school. Mag-set up ng trust, basta ilayo siya sa daan natin. Collateral damage lang siya. Sa screen, nagalangan si Carmela sandali bago tumango. Tama ka. Sobrang layo na ang narating natin para maging sentimental. Tiningnan ni Waldo si Gregorio. Okay ka lang. Higit pa sa okay. Nakuha ko lahat to recorded. Chinek ni Gregorio ang recording equipment niya. Crystal clear, video at audio, perfectly admissible sa court. Nasa posisyon na si Detective Lopez. Naghihintay siya ng waran. Binigyan ko siya ng updates mula noong binrief ko siya last week. Interested na interested siya sa medical fraud at conspiracy to murder. Kinuha ni Gregorio ang cellphone niya. Tapusin na natin to. Dinyal niya ang number ni Carmela. Sa screen, napatalon siya nang tumunog ang phone niya. Chinek ang caller ay at nakasimangot. Gregorio, akala ko may meeting ka. Natapos ng maaga. Nasaan ka? Dumaan ako sa bahay, wala ka. Nakikita niya kung paanong nag-iisip ang isip niya sa kamera. Gumagawa ng kasinungalingan. Lumabas ako bumili ng groceries. Punong-puno ang store. Babalik agad. Anong store? Saan? Makikipagkita ako roon. Pwede tayong kumain sa labas. Panik sa mukha niya. Alam mo ba? Papalabas na ako. Kita tayo sa bahay. Mahal kita. Mabilis niyang binaba. Sa screen, humarap siya kay Ramos. Nagtatanong siya. May alam ba siya? Imposibleng may alam siya. Maingat tayo. Pero kahit si Ramos mukhang worried. Ngumiti ng malamig si Gregorio. Waldo, tawagan mo na. Tinawagan ni Waldo si Lopez. Nasa kondo silang dalawa. Nagdidiscuss ng murder for hire at insurance fraud. Nakuha natin lahat sa top. Umaksyon ka na. Sa loob na minuto, napalibutan ng pulis ang Torre Verde. Pumasok si Gregorio at Waldo sa lobby. Ipinakita ang credentials sa mga officer na nag-secure ng entrance. Nakilala sila ni Detective Tomas Lopez sa elevator. Mga 50 anyos, matatalimang mata at kilala sa pag-aayaw sa maruruming doktor. Mr. Santos, napaka-interesting ng evidence na ibinigay ng investigator nyo. May arrest warrants kami kay Ramos para sa fraud, conspiracy to murder, at medical malpractice. Gayon din sa asawa nyo para sa conspiracy. Sapat ba para manatili? Sapat. May recordings, financial records, forged documents, at testimony na makukuha natin kina Julia Morales at iba pa. Sapat. Chinek ni Lopez ang relo niya. Oras na para sirain ang gabi ng iba. Umakyat sila sa floor ni Ramos. Surreal ang moment. Pinangarap ito ni Gregorio sa loob ng mga linggo. Pero mas satisfying, at mas masakit, ang realidad kaysa inaasahan. 4 na officer ang nag-flank kay Lopez habang kumatok sa pinto. Yar Ramos, pulisya. Buksan nyo. Katahimikan. Tapos frantic whispers sa loob. Sa wakas, bumukas ang pinto. Si Ramos roon, pinipilit ang calm. Mga officer, ano po to? Yar Vicente Ramos, inaesto kayo para sa conspiracy to murder, fraud, at falsification of medical documents. Humakbang si Lopez na may posas. May karapatan kayong manahimik. Lumitaw si Carmela sa likuran ni Ramos. Maputla ang mukha. Tapos nakita niya si Gregorio sa hallway at nagbago ang ekspresyon niya. Shock, realization, galit. Alam mo pala. Isinuka niya. Alam mo pala lahat. Hindi lahat agad, sabi ni Gregorio ng kalmado. Pero sapat. Sapat para bantayan kayo. Sapat para mag-ipon ng evidence. Sapat para siguraduhin na makukulong kayo sa susunod na dekada. Hayop ka. Mr. Santos, inaaresto rin kayo. Lumapit ang isa pang officer na may posas, conspiracy to murder, fraud, money laundering, at accessory to medical malpractice. Habang pinupusasan siya, tiningnan ni Carmela si Gregorio nang may purong galit. Anak ko si Sofia. Tunay kong anak. Tunay kong anak siya. Pekang test, naalala mo ba? O alam mo yon?
Yelo ang boses ni Gregorio. Sinubukan niyong paniwalain ako na hindi ko anak ang sarili kong anak. Alam mo kung ano yon. Hindi lang criminal, monster. Gregorio, please. Ngayon umiyak na siya. Nabubagsak ang maskara. Mahal kita. Hindi ko gusto. Itago mo yan para sa judge. Humarap si Gregorio kay Lopez. May third conspirator. Si Melody Lopez, sister ni Carmela, ang forensic accountant na nag-set up ng shell corporations nila. Kinukuha na rin siya habang nagsasalita tayo. Kumpirma ni Lopez. May mga officer sa bahay niya ngayon. Dinala si Carmela at Ramos na nakaposas. Pinanood sila ni Gregorio habang umaalis. Walang ibang nararamdaman kundi malamig na satisfaction. Sa hallway, lumabas ang ilang residents para manood. Kabilang doon, napansin ni Gregorio ang matandang babae na nakatira sa floor ni Ramos, si Emares Rios, na na-interview ni Waldo noon sa investigation. Nahuli niya ang tingin niya at binigyan siya ng maliit na tango ng approval. 8 buwan ang paghahanda ng trial. Sa panahong iyon, naging maingat na routine ang buhay ni Gregorio. Pamamahala ng Santos Construction, pag-aalaga kay Sofia, at pakikipagtulungan sa prosecutors para buuin ang airtight case. Nalito si Sofia noong una nang hindi bumalik si Mommy. Naupo siya kasama ang child psychologist at ipinaliwanag sa paraang apropriate sa edad niya na gumawa ng masasamang bagay si Mommy at kailangang umalis. Bababalik ba siya? Tanong ni Sofia, kulay abo ang mga mata, gaya kay Gregorio na nag-aalala. Hindi ko alam, mahal. Siguro balang araw, pero tayong dalawa magiging okay. Pangako ko yon. At naging okay nga. Kumuha siya ng nani, si Naomi Delgado, mainit na babaeng mga 40 plus na nagpalaki ng 3 anak. Tinulungan niyang ma-adjust si Sofia, tinulungan si Gregorio, at unti-unting naging tahanan ulit ang bahay nila sa halip na crime scene. Overwhelming ang evidence laban sa mga conspirators. Sapat na sana ang condo recordings ni Ramos. Pero walang duda ang case na binuo ni na Gregorio at Waldo. Exhibit A, ang forged paternity test kasama ang tunay na nagpapakita na biological daughter ni Gregorio si Sofia. Exhibit B, ang falsified medical records na nagdodokumento ng fake complications sa vasectomy ni Gregorio. Exhibit C, financial records ng Shell Corporation, money laundering at blind fraud. Exhibit E, text messages sa pagitan ni na Carmela at Ramos na nagdidiscuss ng plano at kung kailan matatapos. Exhibit E, testimony ni Julia Morales tungkol sa history ng medical fraud ni Ramos at pattern ng elaborate revenge schemes niya. Exhibit E, ang condo recordings, kabilang ang chilling discussion ng pag-aayos ng aksident ni Gregorio. Nakaupo si Gregorio sa court bawa araw ng trial. Pinapanood ang bawat piraso na ipinakita. Nakita niyang sinubukan ng lawyer ni Carmela na ipinta siyang victim ng manipulation ni Ramos. Narrative na gumuho ng ipakita ng prosecutors ang texts kung saan si Carmela mismo ang nagsuggest ng specific ways para patayin si Gregorio. Nakita niyang sinabi ng lawyer ni Ramos na legitimate ang medical records at witch hunt lang si Gregorio. Defense na gumuho na mag-testify ang experts tungkol sa forged documents. At nakita niya si Melody Lopez, na kumuha ng plea deal kapalit ng testimony. Siya ang unang bumigay, ang weak link na hinulaan ni Gregorio. Detalye niyang ipinaliwanag kung paano niya binuo ang financial infrastructure, kung paanong alam niya ang plano na patayin si Gregorio, pero pinagtataka niya ito bilang pagtulong sa sister ko. Alam niyo bang pinaplano nilang patayin si Gregorio Santos? Tanong ng prosecutor. Halos hindi marinig ang boses ni Melody. Opo. May ginawa ba kayo para pigilan to? Wala. Sa witness stand, ikinuwento ni Gregorio ang story niya. Ang narinig na usapan sa surgery, ang investigation niya, ang moment na napagtanto niyang kasinungalingan ang buong marriage niya. Hindi kailanman nag-alog ang boses niya. Hindi kailanman umalis ang mga mata niya sa jury. Minahal niyo ba ang asawa niyo? Tanong ng defense lawyer sa cross-examination. Minahal ko ang akala kong siya. Sagot ni Gregorio. Hindi ko minahal ang con-artist na nakakita sa akin bilang Mark. 3 oras lang ang deliberation ng jury. Vicente Ramos, guilty sa lahat ng charges. Sentenced sa 25 taon sa federal prison. Permanenteng binawi ang medical license. Inutusang magbayad ng restitution kay Gregorio at iba pang victims ng medical fraud niya. Carmela Santos, guilty sa lahat. Sentenced sa 18 taon na may parole eligibility pagkatapos ng 12. At kung magpakita ng genuine remorse. Melody Lopez, guilty, pero ang plea at cooperation niya ay nangahulugan ng 8 taon na may 3 taon nang na-serve at possibility ng parole sa 18 buwan. Nakaupo si Gregorio kasama si Waldo sa court
habang binabasa ang verdicts. Huling beses na humarap si Carmela sa kanya bago siya dinala. Walang remorse ang mga mata niya. Galit lang sa pagkahuli. Walang ibang naramdaman si Gregorio kundi kapayapaan. Isang taon pagkatapos ng trial, si Gregorio Santos ay nasa backyard niya. Pinapanood si Sofia na naglalaro sa bagong swing set. 7 taon na siya ngayon. Namumukadkad kahit sa lahat ng nangyari. Minsan pa rin siyang nagtatanong tungkol kay Carmela at honest na sinasagot iyon ni Gregorio. Age appropriate. Namiss mo ba si Mommy? Tanong niya noong nakaraang linggo. Namiss ko ang akala kong siya. Sagot ni Gregorio. Pero grateful ako araw-araw na kasama kita. Ako rin, Papa. Si Naomi Delgado ay naging higit pa sa nani. Naging pamilya siya. Malalim ang naging bond nila ni Sofia at napansin ni Gregorio na inaabangan niya ang mga umaga kapag dumarating si Naomi na may kape. Stable ang presensya niya. Lumago ang Santos Construction. Walang secret drain mula sa accounts ni Carmela at embezzlement ni Melody. Mas profitable kaysa kailanman ang kumpanya. Kumuha siya ng 3 bagong project managers at nanalo ng 2 major municipal contracts. Pero ang pinakamabuting moment ay dumating 3 buwan pagkatapos ng trial. Nang opisyal na inampon ni Gregorio si Sofia. Lubusan niyang ni-review ng judge. Strict na babaeng si Beatrice Flores, ang case. Nabasa niya ang tungkol sa fake test, pagtataksil ni Carmela, ang laban ni Gregorio para patunayan na biological daughter niya si Sofia. Emar Santos, sabi ni Judge Flores, natuklasan ng court na ikaw nga ang biological father ni Sofia at fraudulent at malicious ang test na ipinakita ng mga akusado. Gayunpaman, naiintindihan ko na gusto mong opisyal na ampon ang sarili mong anak. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit? Tumayo si Gregorio, hawak ang kamay ni Sofia. Your Honor, 5 taon kong minahal si Sofia bilang anak ko nang walang pagdududa. Tapos, sa loob ng ilang horrific weeks, naniwala akong baka hindi. Mahalaga ang biology. Grateful ako na. Pero mas mahalaga ito. Kahit hindi, narito pa rin ako para humingi na maging ama niya. Kasi iyon ako. Palagi ko nang ginawa at gusto kong i-formalize para walang makakapagtanong ulit. Bihirang ngumiti si Judge Flores. Adoption granted. Opisyal na ama ni Sofia, si Emar Santos sa lahat ng paraan. Congratulations! Nag-celebrate sila ng ice cream at zoo trip. Simple, honest pleasures. Dumadalaw si Waldo Ruiz sa bahay nang hindi bababa sa 2 beses bawat linggo. Karaniwang may take-out at nananatili para kumain. Naging Uncle Waldo siya kay Sofia at pinakamalapit na kaibigan ni Gregorio. Bihirang pag-usapan ang kese maliban, kung kailangan, para sa civil suit. Kasuhan ni Gregorio sina Ramos, Carmela, at Melody para sa damages, at malamang na sapat ang settlement para pondohan ang buong college ni Sofia. Nag-iisip ka bang mag-date ulit? Tanong ni Waldo isang hapon, habang pinapanood si Gregorio na nagbabalik ng burgers sa grill. Siguro balang araw. Hindi ngayon. Kailangan ni Sofia ng stability. At honestly, kailangan kong matandaan kung ano ang pakiramdam ng pagtitiwala sa iba. Naghain ng burgers si Gregorio. Pero hindi ako against eventually kapag ready na ako. Mabuti, kasi tinanong ako ni Naomi kung may girlfriend ka. Bigla siyang napatingin ni Gregorio. Totoo. Ngumiti si Waldo. Relax. Para raw sa kaibigan niya, pero isip ko kailangan mong malaman na napapansin niya. Pinag-isipan iyon ni Gregorio. Natuklasan niyang hindi siya against. Mabait, matalino, at tunay na nagmamahal si Naomi kay Sofia. Pero maaga pa. Sobrang dami nating pinagdaanan. Sabihin mo sa kaibigan niya na flattered ako. Pero focus ako sa pagiging tatay ngayon. Ganoon ang sasabihin ko. Noong gabing iyon, pagkatulog na ni Sofia, naupo si Gregorio sa home office niya at inilabas ang diary. Idinodokumento niya lahat mula ng trial, hindi para sa legal reasons, kundi para sa sarili niya. Pinoproseso ang betrayal, galit, eventual acceptance. Sumulat siya, magandang araw ngayon. Nawala ang first tooth ni Sofia. Gumawa ng favorite cookies niya si Naomi. Malakas ang business. Malakas ako. Ang sinubukan gawin sa akin ni na Carmela at Vicente. Sirain ako. Patayin o ikulong, hindi nagtagumpay. Gusto nilang sirain ako. Sa halip, malaya ako. Ligtas ang anak ko. Nagkaroon ng hustisya. Natutunan kong ang strength ay hindi sa hindi kailanman mabetray. Ito ay kung ano ang gagawin mo kapag may sumubok sirain ka. Mag-isip ng matalino, hindi lang matigas. Magtayo na mas mabuti mula sa abo. Ang Santos Construction ay magtatagal pagkatapos ko. Lalaki si Sofia na alam na ang tatay niya ay lumaban para sa kanya. Pinrotektahan siya, minahal siya. Iyon ang legacy na mahalaga.
Isinara niya ang diary at tiningnan ang picture sa desk niya. Siya at Sofia sa zoo, paehong nakangiti, may ice cream sa ilong, tunay, honest, totoo. Si Gregorio Santos ay naging target, tinraidor, at halos nasira, pero bumalik siya ng may katalinuhan, pasensya, at determination. Pinrotektahan niya ang mahalaga, pinarusahan ang mga umagrabyado sa kanya, at nagtayo ng mas magandang buhay mula sa guho ng Marietje niya. Ang sobre na narinig niyang pinag-usapan ni Vicente Ramos ay para sirain siya. Sa halip, iyon ang unang sinulid na nagundo sa mga kaaway niya ng tuluyan. At si Gregorio ay hindi pa kailanman naging mas malakas. 5 taon pagkatapos, nakatanggap si Gregorio ng liham. Galing kay Carmela, ipinadala mula sa women's prison kung saan siya nagsisilbi ng sentence. Halos itinapon niya ng hindi binubuksan. Pero nanalo ang curiosity. Gregorio, hindi ako nagsusulat para mag-apologize. Alam nating dalawa na hindi ko ito pinagsisihan. Pinagsisihan ko na nahuli ako. Pero hindi ang pagsubok. Lagi kang masyadong mabuti, honest, naive. Deserve mo ang pinlano namin. Pero nagsusulat ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na kailangan mong malaman. Nagtatanong si Sofia tungkol sa akin. Nakakatanggap ako ng letters mula sa teacher niya na nagsasabi na nagkukwento siyang na-miss ang nanay niya. Pwede mong isipin na nanalo ka, pero inalisan mo ng nanay ang anak ko. Kasalanan mo yon. Isang araw, kapag sapat na siyang malaki para maintindihan, kamumuhian ka niya sa paghihiwalay sa amin. Mapagtanto niyang sinira mo ang pamilya niya, at iyon ang magiging revenge ko. Alam na eventually mawawala mo rin siya. Binasa ni Gregorio ang liham ng isang beses, tapos pinadaan sa shredder sa opisina niya. Si Sofia, ngayon 12 na, matagal nang tumigil magtanong tungkol kay Carmela. May naomi siya, na opisyal nang naging Emares Santos 2 taon na ang nakaraan sa maliit na ceremony sa backyard. May tatay siya, Uncle Waldo, mga kaibigan, school, may tunay na pamilya siya. Noong hapon na yon, pumasok si Sofia sa opisina niya. Excited sa science project na nanalo ng first place. Niyakap siya ni Gregorio at tumawa siya. Iyong purong tawa ng batang nakakaramdam ng safety at pagmamahal. Papa, dinudurog mo ako. Sorry, baby. Sobrang proud lang ako sa'yo. Alam ko, lagi naman. Hinalikan siya sa pisngi at tumakbo para ipakita kay Naomi ang blue ribbon niya. Tiningnan ni Gregorio ang shredded letter sa basura niya. Tapos ang anak niyang nawawala sa hallway at ngumiti. Nagkamali si Carmela. Nawala niya ang lahat, kalayaan, anak, future. Pwede siyang magpadala ng bitter letters mula sa prison. Pero hindi nito binabago ang reality. Lubos na nanalo si Gregorio Santos, tuluyan, forever, at pinaghirapan niya ang bawat sandali ng tagumpay na iyon. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ibahagi niyo ang inyong saloobin sa comment section. Salamat sa mahalagang oras niyo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong yon sa akin. I-click ang video na nakikita niyo sa screen at kita-kits tayo.